Magdiwang sa puon natin, siya ay ating sambahin, siya ay ating hanapin, nang tayo ay palakasin ng mukha niyang nagniningning. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kapakumbabaan nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos, at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay may pagdiwang naming mataos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng buyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang mga ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsusumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Pinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoon, masintahin, ang bayan mo'y gunitain.
Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupain iyon ang ginawa niya tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitay. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ay lipuling pagdaka. Agad na dumulog sa poon, si Moises na bagitan siya. At hindi natuloy ang kapasyahan na lipulin sila. Panginoon masintahin ang bayan mo'y gunitay. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ay binigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ng patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita. Sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Siguro po tayong lahat ay nababagot na sa ating mga kanya-kanyang tahanan. May mga pagkakataon na kung ano-ano na lamang ang ating ginagawa upang mapalipas lamang ang oras. Sa Facebook nga po, maraming nagti-TikTok. Marami rin ang nagpo-post ng kanilang ginagawa. Dahil sa panahon ito ng quarantine, mahalaga na patuloy pa rin ang ating paggalaw. Sabi nga sa kasabihan, kailangan nating gumalaw-galaw para hindi tayo ma-stroke. Subalit hindi lamang paggalaw ng katawan, kundi inaanyayahan din tayo sa panahon ito na pagalawin ang ating mga puso.
Kumbaga, ang mga magkakalayong puso ay paglapitin. Ang puso ng magulang at ng anak, ang puso ng mag-asawa sa isa't isa, sila na laging nag-aaway. Ang diyanan at ang manugang at puso ng bawat isa sa tahanan. Ito'y aking nabanggit sapagkat sa ating mga pagbasa, mayroon tayong dalawang paggalaw na makikita. Hindi paggalaw na panlabas, kundi panloob. Ang paggalaw ng mga puso. At dalawang movement o paggalaw ang makikita natin. Una, ang paglapit. Makikita natin kung paanong nais ilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga puso. Kaya naman sa ating unang pagbasa, makikita doon kung paanong ninanais ng Diyos na lumapit sa kanyang bayan. Kaya naman siya ay nakikipagtagpo kay Moises upang ibigay ang kanyang mga kautusan at ipaliwanag ang kanyang nais para sa bayang Israel. Ngunit nakita rin natin ang ikalawang pagkilos, ang paglayo ng puso ng mga Israelita sa Panginoon. Ipinakikita dito kung paanong napakabilis silang magbago ng puso. Sa halip na sumamba sa Diyos ay gumawa sila ng isang gintong guya at kanilang sinamba. Kaya nga nandoon sa ating unang pagbasa, yung kagustuhan ng Diyos na dahil sa katigasan ng kanilang ulo, silang lahat ay lipuli na. Ngunit dahil sa pagmamakaawa ni Moises, napagbago niya ang nais ng Diyos. Sa halip na natili siya sa kanyang pangako. Habang inilalapit ng Diyos ang kanyang puso sa kanila, inilalayo naman ng bayang Israel ang kanilang puso sa Panginoon. At ito rin po mismo, mga kapatid, ang makikita natin sa ating Ebanghelyo. Tinukoy ni Jesus sa kanyang pananalita kung paanong nais niyang mailapit ang puso ng kanyang kaharap sa paghahari ng Diyos. Ngunit ayaw nilang maniwala sa kanya. Tinukoy nga ni Jesus na dapat silang maniwala dahil hindi lamang naman siya ang nagpapatotoo sa kanyang sarili, kundi marami pang iba. At dito nga po sa ating ebanghelyong ito ay tinukoy ni Jesus yung apat na nagpapatotoo sa kanyang sarili. Una, si Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa ilang, na tinukoy niya na nagpapatotoo sa kanya bilang Mesiyas. Si Juan na inakala at itinuring nila bilang isang propeta ay nagpatotoo kay Jesus. Ikalawa, ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga pagpapagaling at pagtuturo sa kanila. Ikatlo, ang Ama na kanyang pinananaligan at ipinakikilala sa kanila, na tanging si Jesus lamang ang nakakita at nakarinig. At ikaapat, ang mga kasulatan. Kung babaybayin at tunay nilang babasahin ng malinaw ang kasulatan, mapagtatanto nilang si Jesus nga ang Kristo. Tunay na ninanais ni Jesus na ilapit ang kanyang sarili sa kanila. Subalit, ayaw pa rin siyang tanggapin ng mga Hudyo. Lalo pa nilang inilalayo ang kanilang sarili kay Jesus. At tinukoy din ni Jesus ang tatlo namang dahilan kung bakit sa halip na lumapit ay patuloy pa ang paglayo ng puso ng mga Hudyo sa Kanya. At tinukoy niya ito. Una, dahil ang mga Hudyo ay tinagurian niyang walang pag-ibig sa Diyos. Malinaw niya itong sinabi sa ating Ebanghelyo. Kaya naman ang kanilang puso ay malayo talaga sa Kanya. Ikalawa, ang kanilang pagkagusto sa papuri ng tao at hindi sa papuri ng Diyos. At ikatlo, ang kanilang balikong pananaw sa pagbabasa ng kasulatan. Mayroon silang bias sa pagbabasa ng kasulatan. Kaya naman malinaw na kahit ang mga obvious na bagay
na ito sa kanilang paningin ay pinipili nilang magbulag-bulagan. At ito po ang pinakamahirap malamang para sa ating karanasan, mga kapatid. Yung ilalapit natin ang ating puso sa isang taong malayo naman sa atin. Kaya nga, ngayong panahong ito ng ating quarantine, ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Makita nawa natin ang pagkakataong ito bilang biyaya ng Diyos upang paglapitin ang puso ng mga magkakalayo. Nawa, tularan natin ang mga payo ni Jesus upang sa ating mga mahal sa buhay sa loob ng ating tahanan, walang paglayo, kundi pawang paglapit lamang ng mga puso ang ating maranasan. Hindi ito madali, ngunit kung atin itong sisimulan, malamang bago matapos ang quarantine, ito ay atin ang napagtagumpayan. Pagpalain po tayo. Dadako tayo sa pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, sa nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sinabi ng pong mahal, ang bayan kong kautusan, ang banal kong kautusan, ay siyang aking ikinikintal. Sa puso ninyo at kalooban, pagkat kayo'y aking hirap.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan, upang ang dinala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Santiago Apostol. San Santiago Apostol na aming patron, ikaw ay isa sa unang tinawag ng Panginoon at tumugon ka ng sukdulan. Mapalad ka rin sa pagiging una sa mga alagad na magbuwis ng buhay para sa kaharian ng pag-ibig. Marubdob kang tagapagtanggol ng simbahan upang panindigan ng banal na krus at dalhin ang mga mananampalatayang nawawalan ng pag-asa tungo sa tagumpay. Lakas ka na mga Kristiyano at tiyak na takbuhan ang mga tumatawag sa iyo ng may tiwala. Lingapin mo po kami ngayon laban sa mga panganib sa aming paligid at laban sa anumang pag-ibig. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan at maawain, humirang ang iyong anak na si Jesucristo ng 12 alagad upang ipalaganap ang mabuting balita sa Sansinuko. Pumili ang Mesiyas ng 3 bukod tangi sa kanyang mga alagad, kung saan kabilang si San Santiago Apostol. Nawa sa kanyang pamamagitan, mapagindapat mong aming kamtin ang kalusugan ng katawan at kabanalan tungo sa kalwalhatian ng langit. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, Panalangin mo kami nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, Panalangin mo kami nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, Panalangin mo kami nakikiusap sa iyo. Amang masintahing pinagpala mo si San Santiago Apostol, hinirang siya ng iyong bugtong na anak na maging saksi ng kanyang kalwalhatian sa bundok ng Tabor at sa kanyang hapis sa halamanan ng Getsemani. Ang aming patron ay sagisag ng pakikibaka at tagumpay na namamagitan para sa amin upang kami magkamit ng lakas at kasiyahan sa aming patuloy na pakikibaka sa buhay na ito. Mapagtagumpayan nawa namin ang hidwaan at naway maging marapat kaming tumanggap ng gantimpalang laan sa mga tapat na lingkod mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman.
Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria, aming ina, ang tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at naway pagpalain kayo ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.